So okay mga bro, magandang araw sa atin lahat, panibagong content. So mayroon tayong ano rito no, battery ng scooter, may nagpapagawa sa atin, 48 volts mga bro. So ito yung gagawin natin. Bali nag-order na ako ng mga kakailanganin natin dito. Bali ang hindi na lang dumating mga bro, yung cell, yung ganito mga bro. Yan. Hindi pa to dumating, ito na lang yung BMS, lahat ng mga kailangan okay na, dumating na yung iba. Ito na lang yung cell na 48, 49 pieces. Hindi pa dumating yung order ko no. So ngayon mga bro, titestiran natin to. Yan, kasi wala na, ayaw na gumana daw sa kanyang scooter. Ito yung scooter na yung parang yung nakatayo lang mga bro, tapos 'di ba kung walang motor pinapadyak-padyakan tapos sasakay pagka mabilis ng takbo. Ito 'yon mga bro, tapos nilagyan lang ng motor, tapos 48 volts yung ano niya no. Ito kuha na natin yung voltage, kung ilan na lang yung voltage niya. Ito kasing isa sa charging, tong isa sa papuntang motor no, sa controller. Kuhaan lang natin mga bro kung ilan yung voltage. So yan mga bro, 13.21 na lang. Yan, hindi na siya 48 volts. Kita nyo yan, dapat 48 volts yan mga bro no. So ang output na lang ay, ang kanyang output na lang ay 13.21. Yan, 13.21. tapos ito parehas lang naman to, itong isa parehas lang yan, kasi sa charging naman tong isa ayan sa negative pala to. Ayan mga bro, 13.23. Ayan, parehas lang yan. So ngayon gagawin natin yan, gagayahin natin to. Kailangan parehas ang forma nito mga bro, para pagka pasok doon sa battery holder nya no, yung lagayan doon sa scooter, hindi tayo pwedeng hindi pwede na magkaiba yung hindi kasi pwede mga bro na magkaiba yung sukat nung gagawin natin. So kailangan parehas talaga siya, kaya gumawa ako ng guide, kasi ito wala siyang lagay na battery holder no, nakarikta siya Kung lalagyan kasi natin ng battery holder to, tataas siya, hahaba siya no mga bro, hahaba, tapos kakapal yung lapad niya. So kailangan ganito din yung pag-assemble natin. Kaya ang ginawa ko mga bro, gumawa ako ng guide ito, para dito na lang natin ilagay yung mga cell. Kagaya niyan mga bro, pagpasok ko na pasok na yan. Kaya pagka kinamada ko yung battery cell, pagka dumating na yun, ganyan din. Tapos yan, baliktaran, tapos para dito na tayo mag-i-spot weld yan, para madali lang, para madali yung pagka-spot weld natin. Bali pala to mga bro, 13S 2P, 2 parallel, tapos 13 na series. Yan, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito yung pang 13 mga bro, nakataas sa patong yan. Yan, ito yung sa main, tapos ito yung main negative. Yan mga bro, yan siya, main negative. So ito yung positive ito yung positive 1. Ito yung main negative, tapos nandito niya nilagay yung main positive. Yan. So antayin na lang natin to mga bro, yung battery cell na dumating, para ano na natin. Pero ganun pa man, anuhin na natin to, katayin na natin to mga bro no. Yan.
ito kukuha na natin kung alin yung, alam ko may ano lang dito may sira lang yung cell niyan. Naka-series kasi yan mga bro, no? Kaya pagka inano natin, hindi na siya umabot ng 48 volts. Nakakuha tayo ng 13, so ibig sabihin tatlong series lang ang gumagana dito, no mga bro. Kaya kailangan iti-test natin yung bawat series. Ayan yan. Test ko muna. Isa sa negative. Tapos dito. Ayan mga bro. Mayroon siyang 3.6. Ito yung isang series, no? 3.6. Tapos yung isang series naman, kuhaan natin to. Ito yung pangalawang series, ganun din 3.5, so okay to mga bro. Tapos yung pangatlo, ito yung pangatlo natin. Tapos tayo dito, mayroon siyang 3.5. yan. So yung pang-apat mga bro, tingnan natin kung yan, wala na mga bro. Yan. So yung pang-apat, ayun, 0.67. So ito, yung pang-apat hanggang papunta na dito kasi naputol siya sa pang-apat Kaya ang nakukuha natin mga bro 13.20 kasi ito lang tatlong series. Kaya nakakuha tayo ng 13.20, no. So bali dito nasira yung pang-apat hanggang pang 13 na. Pero siguro ito lang pang-apat ang sira, tapos yung iba good pa siguro to. Subukan natin 1, 2, 3, 4. So, dito tayo sa pang-5, subukan natin kung i-pair series natin, Ayan, kita nyo mga bro. Yung pang-5 mayroong 13.6 3.6. So dito lang talaga siya sa pang-4. Mayroong ibang cell dito sa pang-4 na good. Tapos 3P kasi ito yung nasubok natin kanina ay ang 3.6. Okay, basta na lang mga bro, subukan natin dito sa pinakadulo kung good pa ba yung binabato niya. Wala. Itong nasubok nating cell na to, wala mga bro. Wala. Wala, negative. Kita nyo ba? Ayan. Ayun, mayroon 3.6. Ayan. Yan, mayroon siyang 3.6 mayroon lang. So pagka nakalas natin to mga bro, isa-isahin natin bawat cell nito. Hanapin talaga natin kung alin yung sira nito, Either sa 3P kasi to mga bro, 3P, either may isa na busted na, kaya hindi na siya nagko-continuous yung Kaya ititest natin to lahat kung ilan talaga yung busted na battery dito, yung battery cell, Okay, anuhin ko muna to mga bro, kalasin ko muna to para makita talaga natin, matest natin isa-isa. So ito na mga bro, inano ko na yung pagka-tape. Tapos ang sabi kasi ng may-ari, ito ibalik pa rin to, mga bro. Kumbaga tatanggalin lang natin dito sa BMS niya sa pagkabit kasi palitan natin ng bagong BMS to. Tapos yan. So, ganito pa rin yan. Mga bro. So, bali
tingnan natin kung paano niya dinali to. So yan mga bro, nakalasan na natin. Titistira natin uli. Kikita nyo ba? Titistira natin uli dito sa hindi natin padaanin sa BMS, no? Ito kasi yung main positive, tapos ito yung main negative. Yan. Nakakuha tayo ng nakakuha tayo ng 39 volts. Yan mga bro. Ibig sabihin, yan. 39.9 mga bro. Tapos bakit? Ibig sabihin, sira ang BMS nito kasi 12-13 lang. Ang mga bro. Oh, 13 lang talaga siya, oh. Ibig sabihin, may problema dito sa BMS. Yan, pero i-check natin ito per cell, no, mga bro. Yan, basta tinitingnan na lang natin para mamaya pagbalik, hindi na tayo mahihirapan. Kasi gagayahin talaga natin ang forma nito. Yan. So ito mga bro, ito maigi na to kasi wala nang nakasagabal. Kukunan na natin yung per series niya. Talagang kasi nakakuha tayo ng 39 eh. Yan. Ito yung una. Ayan, 3.6. Tapos ito yung pangalawa, 3.5. Tapos ito yung pangatlo, 3.5. Yan, lobat to mga bro. Ito yung pangatlo, ito yung pang-apat. Ito yung pang-apat, ito yung pang-apat talagang sira, oh. 0.6 mga bro. Punta tayo sa pang-5. Ganun din, pang-5. Hindi, ito pala. Ito palang pang-5. Yung pang-5, 3.6. Sira yung pang-4 no mga bro. Ito yung pang-6 natin. Yan, 3.6. 6. Ito yung pang-7. Yan. Sira din yung pang-7. Pang-7 is 2.1. Hindi, wala. MB lang mga bro. Yung pang-7. Ito yung pang-8. 3.6. Pang-4 sa saka yung pang-7 ang sira, no? Tapos itong pang-9, 3.6. Ito yung pang-10. 3.6. Ito pa yung 11. 3.5. Ito yung pang-12. 3.9. Ito yung pang-13. 3.7. So dalawa yung series niya, yung pang-4 at saka yung pang-8 mga bro, yung sira. Kaya overall nakakuha pa rin tayo ng 39, no? Yan, 39. Yan. Pero yung 3P sa yung pang-4 na to, yung pang-4 na to, kasi naka 3P yan eh. 1, 2, 3, 4, no? Ito yung pang-4 na to, yung 3P. Hanapin natin kung alin yung sira na isang cell nito, ha. Ito yung pang-4 mga bro. Yan, isa, dalawa. Tapos ito yung pangatlo. Yan, sa ilalim. Kasi naka-il yan eh, pag ganyan.
Testira natin bawat isa kung alin yung sira dyan, kung tatlo ba talaga ang sira yung naka ano. Ito yung pang-apat, yan 0.6. Ito yung pangalawang 0.6. Tapos ito yung pangatlo na naka-series. Yan. Ito yung pang tatlo. Kuhaan lang natin. Wala talaga, sira talaga. Sira yung tatlong battery, yung pinarallel, no, 0.06. Tapos yung pang 8, 1 3 4 5 6 7. Yung pang 7 pala. Ito yung pang 7. Yan, pang 7 pala, at saka yung pang 4, no mga bro. Yan, 214 MB lang, kaya wala na to. Ito yung isa. Ito yung pang 8. Good yung pang 8 mga bro. Yan o, meron siyang 3.6. Tapos ito yung pang 7. Yan, pang 7. So maliwanag na mga bro, no, yung pang 4 at saka yung pang 7 series ang sira. Pero ganun pa man, ang gusto ng may-ari, lahat ay bago. Kasi ito maluma na rin to, kahit good pa yung ibang cell nito, siyempre bumababa na rin yung capacity nito. Yeah, titingnan natin kung ilan yung capacity nito. Capacity, sana mayroong nakalagay. Ay, liliit yung pagkasulat, no. Hindi natin mabasa, sira na ang aking mata. Wala mga bro, wala siya nakalagay kung ilan yung capacity. Wala, pero sigurado ako kasi 10Ah to eh, 48 volts 10Ah. So tatlo nakaparallel, ibig sabihin yung bawat isa nito, ang capacity nito ay 3,500 mAh. Kasi 3 times 3,000 mAh times 3, meron siyang 10.5, 10,500 mAh. Pag kinonvert natin sa AH yan, 10.5 AH. So ang kabuuan nito, yung capacity nito lahat ay 10 AH. So may sabura siyang 0.5, no mga bro. Yan. Sana pagka dumating yung cell na binili natin, sana tama yung description niya na nakalagay na 3.5 mAh, no, para sumakto siya sa 10 AH kagaya din ito. Depende kasi yon mga bro sa mga sale din na mabibili natin. Pag lalo na sa Lazada at saka sa Shopee, may nakalagay na 3.5, pero sa actual nasa 1,000 lang pala pagka binatery test natin, no. Kaya pagka dumating yon, iba-battery test natin gamit ang ating litokala. So ganito lang mga bro. Ayan. Yan, so bali tatanggalin ko to. Yan, kasi ang BMS sira to. Kasi 13 nakuha natin 13.21. Pagka dito sa hindi natin sa pinadaan sa BMS, nakakuha tayo ng 39, no. So sigurado sira ang BMS. Yan, kaya palitan natin. Nag-order naman ako ng BMS. Okay mga bro, so wakas dumating na yung order natin na yung battery cell na 18650, no. Medyo matagal nga siyang dumating. Sana okay to. Sana kung ano yung in-order natin, ganun sana ang pinapadala nila, no. So bubuksan natin to mga bro. Mukhang okay naman. Mukhang ganito naman yung niya pinapadala. Kung ano yung in-order ko, ganito rin. Yan mga bro. Yan.
Ito yung in-order ko, ganito. Panasonic siya mga bro, Panasonic. Kaso nung inano ko yung ano nito, sinearch ko sa Google kung ilan yung capacity niya. Wala kasing nakalagay na capacity mga bro, no? Mayroon na pala. Mayroon na palang nakalagay na capacity, oh. So 4,200 mAh. Yan mga bro. Tapos meron siyang pag full charge siya ay 4.2 volts. Nominal voltage siya ng 3.7, no? So ang gagawin natin dito mga bro, kukuhaan natin ng voltage kung pantay-pantay ba yung voltahe nito. Tapos after natin makuhaan ng voltahe, bali ano natin, ika-capacity test. So bali marami kasi to mga bro. Kumbaga hindi natin random lang ang pagkuha natin ng capacity test sa kanila, no. Bali 4 lang. So pagka pare-parehas ang capacity nila, pagka na-capacity test natin ng ating litokala, so hindi na tayo magano, yun lang 4. Basta importante makuhaan natin kung ilan ba talaga ang, kung tama ba talaga yung capacity na nakalagay dito, no. 4,200 mAh. Yan. So sa tingin ko okay naman mga bro. Medyo maganda ang pagkasil. Maganda ang pagkasilyo. So kukuha na natin ang voltage to mga bro. Dapat pantay-pantay sila. So, yan. Kita nyo ba? Yan, mayroon siyang 3.8. 3.8 din. So, yung iba 3.8. So okay mga bro, pantay-pantay naman yung voltage nila, no. So yung 4, kukuha na lang natin ng capacity test to, no. Bukas natin malalaman kung talagang accurate ba talaga yung nilagay na capacity nila dito na 4,200 mAh. Yan mga bro, nakikita, ayaw magano focus. Yan, no, 4,200 mAh. So okay mga bro, kukuhaan lang natin ng capacity test yung 4 para malaman natin kung talagang ilan yung ano niya. Ang gagawin nito, ipo-full charge muna niya, tapos sa kanya i-discharge, no.
Bali bukas pa natin malalaman to mga bro. So okay mga bro, nadali na natin. So bali ito yung main negative, tapos main negative 3P, tapos positive negative, tatawid sa negative, positive negative, positive negative, positive negative, positive negative, tapos positive, tapos ito yung pang last P, yung nakapatong no. Ito yung nakapatong. Yan, yung negative. Ito yung positive na huli. Yan, kita nyo ba? Positive na huli. I-spot weld natin yan dito. Pag ganyan. Tapos ito na yung, ito yung main positive. Yan. Ito yung main positive. So ngayon mga bro, nadali ko na, na-spot weld ko na yan. Tapos nilagyan ko ng positive. Ito ay main negative. Nandito yung positive 1. Ipapakita ko na lang sa inyo pagka nabuo ko na no, mga bro. Sa ngayon, tatakpan muna natin ng ano, fish paper to. Ito, may ginawa na ako. Yan. Lalagay natin yung fish paper dyan. Iwas short no, mga bro, bago natin ipatong yung itong pang 13S. Yan, tapos pagka na-tape na natin yan, lagay natin to plastic na to, pag ganyan. Para mayroon talaga siyang ano, safety na hindi siya magano. So okay mga bro, nadali na natin yung kabila. Ito yung positive, tatawid sa negative, tapos positive negative, positive negative, positive negative, positive negative, positive negative. Galing kasi yan dito mga bro. Paliwanag ko lang. Ito mga bro, ito yung main negative natin oh. Yan yung main negative, bababa dito sa positive 1. Tatawid sa negative, aakyat sa positive 2. Aakyat sa negative, tatawid sa positive. Negative, sa positive, negative. Basta pag ganun lang yan. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Hanggang sa umabot siya ng ano no, 13S mga bro. Ngayon kukuha na natin ang voltage kung ilan yung makukuha natin no. So yan mga bro, kukuha na natin. Ito yung main negative. Ito yung main negative. Ito yung main positive. Ito. So iano natin kung ilan yung masusukat natin. Yan mga bro, 50 volts. Baliktad pala. Ito yung main negative. Ito yung positive. Yan. Nakakuha tayo ng 50 volts mga bro no. Kung natin lagyan yung kabila mga bro, lagyan natin ng ano, fish paper no. Para iwas grounded tayo. Ganyan. Yan mga bro, dikitan lang natin ng ano, Kapton tape. Okay, ito yung sa positive 1. Lagyan na natin. Ito naman yung sa positive 2.
Yan na mga bro, nalagyan na natin. Yan. Haba lang, tutulan lang natin. Yan, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapos 12. Ito yung dito natin ilagay yung pang 12. Tapos yung 13 dito, no, mga bro. Yan. Ito yung positive 1. Positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dito 12, tapos 13 dito sa main positive. So okay na yan mga bro, putulan lang natin ito, medyo mahaba. Yan. Tapos kabila, babalutin natin. So okay na mga bro. So ang BMS mga bro, dito natin ilagay yung BMS. Pag ganyan yung BMS. Tapos yan, pag ganyan yung ano niyan mga bro, no? Pag ganyan, so, ganyan yung BMS. Yung negative, itong itim, iano natin sa positive, may negative yung dito. Ito mga bro, yan. Dito natin iano, kasama yung wire na papunta sa ano, sa motor. Yan mga bro, tapos sunod-sunod na to. Yung isa, positive 1 dito sa baba, tapos ito, yan, sunod-sunod hanggang dito sa positive yan. Hanggang dito sa main. Yan, so ganyan lang yan mga bro. Pakita ko pala ang kabuuan ng aking ginawa. Yan. Ito yung nakapatong. Okay na to mga bro. Ito yung sabi kong main negative. Yan. Tapos ito yung positive 1. Main negative. Ayan mga bro, may negative, ito yung positive 1, 3.8, kita nyo ba? Tapos lipat natin dito sa positive 2, positive 1, positive 2, yan 7.7, positive 3, 11, positive 4, tapos positive 5, positive 6, mayroon siyang 26 volts, tapos 30 volts, 34 volts, 34 volts, 38 volts, 38 volts, 42 volts pala, yan ay 46 volts. Dito yung main, nakakuha tayo ng 50, 49, yan 50 volts. Yan mga bro, kulang na lang kaunti ito mga bro para ma full charge siya, no? Kaunti na lang ang kulang niya, kasi ang full charge nito ay umaabot siya ng 52 volts.
So okay na mga bro, bali bukas uli, medyo gabi na. So okay mga bro, kakabit na natin yung BMS. Bali tatry natin yung lumang BMS, no, kung talagang hindi pa ba siya sira, kasi nasabi ng ano may-ari, yung luma niya buuhin pa rin namin. So bali yung binili kong BMS, doon ko na lang ikakabit kung okay to. Kung hindi okay, yung bagong BMS ang ikakabit ko dito. So kaya ginamit ko pa rin tong lumang ano BMS. Tatry ko lang kung talagang wala na ba talaga siya. Kung wala, papalitan ko na lang BMS, pero itong socket niya okay lang to. So ang unahin natin, ito yung positive 1 kasi ito yung negative dito, yung itim papunta sa main negative, no. So ito na yung positive 1. Sunod-sunod lang yan mga bro. Ito yung positive 1, yan. Positive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan. So kakabit na natin yung positive 1. Yan. Tapos yung positive 2. So ayan na mga bro, nakabit ko na. Ito yung positive 1, yan, yung pinakauna, positive 1, tapos yung positive 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tapos ito 12, dito sa likod yan, 12. Tapos yung 13 dito, yung main positive, no, dito natin ikakabit. Yan, double check ko lang mga bro. 1 2 3 4 5 6 7, tapos 8 7 8, tapos ito yung 9 sa baba, 9, tapos 10, 11, tapos 12. So, okay mga bro, tama. So okay mga bro, kakabit na natin yung main positive, no, kasama itong main dito sa BMS. Yan, yung pang 13 main, tapos ito yung wire papunta doon sa ano, yung sa charger, at saka sa yan, papunta sa ano, sa controller. So ihinang na lang natin to.
So okay na mga bro. Ayos pa pala yung BMS na ito. Yan. So titestira natin. Ito yung papunta sa controller. Yan mga bro, 50 volts. Tapos ito yung sa charger. Yan, 50 volts din. So okay mga bro, ayusin ko na lang to, tapos ibabalot natin ng ano. Okay na yan. Ito babalutin ko pa pala. Yan. Okay na mga bro. Yan. Secure na natin, no. Yan. Yan dito. Tapos ilalagay na lang natin to sa taas. Ayan. Yan, okay na. Yan mga bro. Ayusin na lang natin to. Yan, okay na mga bro. Yan na. Tapos babalutin na natin ng PVC string cable, no. So, ito na yung pambalot natin mga bro. Malaki. Okay mga bro. So okay na mga bro. Yan.
Tapos tatry natin kung magcha-charge ba siya, no? Kaso nga lang iba yung terminal ng charger. Try ko lang. Yan mga bro, tatry natin kung magcha-charge ba. Saksak ko lang. Yan. Okay na. Nagcha-charge na mga bro. So yan, okay na mga bro. Doon na lang natin ipapupuno doon sa kanyang e-bike. Kasi dito peligro baka magka-short tayo, no? Kasi walang terminal tayong bilog kasi yung nandoon sa ito bilog. Yan. Ginawa ko lang siya ng paraan. Baka mamaya sa kakaano natin mag-short, no? Baka madali pang BMS natin. Yan, nakita naman natin na nagcha-charge siya, nagpupula. Yan. 54 volts. Yan. So okay mga bro, hanggang dito na lang muna tayo. Bye bye.